patuloy na pagkaubos ng mga tubig sa ating mga dam. Siyempre, mas magandang malaman din natin na sitwasyon para po sa usaping yan, Administrador ng National Irrigation Administration ng NIA, dahil unang maapektuhan po nito yung pananim. Mga around 700,000 metric tons na ho ng palay ang maaring mawala sa ating annual local production. Ginong Engineer Eduardo Guillen ng National Irrigation Administration nasa ating linya. Engineer Guillen, kumusta ka na? Magandang umaga po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad dito sa DCWB. Engineer. Hi, Sir Orly. May bagaligat po. Good morning po sa atin. May mabigat, Manong Ed. Makikibalita lang ho kami. Ito, habang nagkakausap tayo, meron bang tsansa tayong nakikita na mababawasan yung ating problema sa supply ng tubig na magagaling sa mga dam dahil dito sa mga pag-ulan-ulan natin pong nararanasan, Engineer? Ay, siyempre po, ang forecast ng Pag-asa ay magkakaroon po tayo ng, baka nga, sabi pa nila, baka nga magkaroon tayo ng Super El Nino, no? Pero sa mga ano pa naman yan, I think tatama yan sa atin, mga ngayon June. September, October. Hindi pala June, September, June October. yata, merong ulan pa rin po, June, July. Okay. Kung magkagayon, tulad na aking binabanggit, malaki pa rin ba ang epekto nito sa ating production ng iba't ibang mga agricultural products na inyo po napapasin? Kasi ang pagkakaalam ko, mukhang pinabubuo na yata yung El Nino, El Nino crisis team ba yan? Yes, sir. Actually, last week, nung Monday, nag-meeting na po kami kasama ang ating presidente at inaatasan niya po tayo na national government agencies para po ma-mitigate o mabawasan naman yung epekto nitong paparating na El Nino sa ating mga magsasaka. Sa ngayon, so, ang approach po dito, sir, multi-agency approach po ito. Okay, so sa ngayon po, nasusupply pa naman ng NIA yung mga sakahan. Saka sakaling merong planong magtanim ngayong June or July? Yun pong mga may high dams tayo ay kaya ho natin supplyan yung ating tinatawag na program area. Ano po? Pero of course, magkakaroon na tayo ng problema diyan doon sa mga diversion dam lamang. Dahil una, ang problema kasi natin diyan, sir, hindi lang naman itong El Nino, no? At La Nina, kung may dumarating na La Nina, kung hindi lahat po ng ilog natin sa buong Pilipinas ay silted o natatabunan na po ng buhangin, ano? So yung carrying capacity niya ay napakalita lang. So, yun po ang isang problema po natin. So, yung mga diversion dam natin, run of the river irrigation, maapektuhan mo talaga ng supply yung mga yan. Okay. Nung nakaraan linggo kasi, binabanggit na ang karagdagang production ng palay ngayong buwan ay posibleng mabawasan. Dahil nga dito sa nararanasan na mainit na panahon, patuloy na pagbaba ng, I think, nasa critical level na yata yung Magat Dam na nakaraang linggo. Meron bang paraan para maibsan po yan? At least hindi naman maapektuhan na malaki yung mga gusto't nangangailangan magtanim at umani bago matapos ang taong 2026? Oo naman, sir. Hindi ba ibig sabihin niya na kapag kulang ng tubig sa ating mga irrigation systems ay hindi na po makapagtanim ang ating mga magsasaka, no? Okay. Kaya nga ho ang NIA, bago ho ng taniman, nagkakaroon kami ng tinatawag po na System Management Conference at nag-uusap po kami ng ating mga Irrigators Association at tinitignan po namin, sinasabi namin sa kanila, hindi lang IA ang kausap natin, lahat po ng stakeholders. Opo. Nandiyan ang DA, nandiyan ang LGU, at tinitignan po natin kung ilan talaga yung kaya mapatubigan at yung hindi kayang abutin ng patubig, yung dulo ng irrigation facilities natin, yun po yung ina-identify natin. Tataniman natin ng high-value crops na hindi masyadong kailangan ng patubig. Ano po? Kaya kagaya po ng mais, munggo, madami po eh. So, ang ibig ko lang sabihin nito, sir, hindi naman ibig sabihin na dahil may paparating na El Nino, marami nang hindi makakapagtanim. Pwede naman. Yung pwede naman, mababawasan na yung production natin ng rice, pero may chance sa mga farmers natin magtanim ng high-value crops, which is
sa totoo lang, mas malaki pa ang kikitain nila dyan sa high value crops. Magandang ano yan, Ah, magandang pag-aralan siguro yan na administrator, siguro sa mga agricultural, municipal agriculturist. Siguro naman yan ay natatalakay na ibabahagi sa ating mga nagtatanim, may mga sakahan. Magandang siguro yan ang tinitingnan din na maaring kung hindi uubra yung pagtatanim ng isang bagay, ng isang produkto na kinakailangan ng maraming supply ng tubig tulad ng palay, tingnan yung mga konti lang ang pwedeng, konti ng tubig at pwedeng magtanim at kumita pa rin. pwede po yun. Bigyan ko kayo ng classic example. From Ilocos Norte po ako. Mm. Yung kalahati po ng Ilocos Norte, alam naman natin lahat, kapos na kapos sa irigasyon yan. Ano po? Mm. Kaya nga, para makapag-adapt, ito yung climate change adaptation na isa kasi na sinasabi natin sa NIA. Ang isang adaptation natin yan is magtarim ka ng high value crops. Kaya kami sa Ilocos, napansin nyo, bakit may tarim kami na tabako? Bakit may tarim kami na bawang? Bakit may tarim kami na, mais? Kasi nag-adapt yung mga farmers natin. At tingnan mo po yung mga farmers sa Ilocos, mas mababa po ang poverty incidence kahit sa mang parte ng bansa. Kulang pa kami ng irigasyon. So, ang approach ko kasi sa climate change, sir, is only ay yung tinatawag na climate change resiliency. So, nandyan po yung mitigation, nandyan yung adaptation. Sa NIA po, ang approach natin dyan is yung sa resiliency na yan, nagtatayo tayo ng project for adaptation and mitigation. Ganon din po yung iba't ibang sistema ng pagsasaka, AWD, yung high value crops pag napagtatanim. So yun po yung dapat na sistema. Okay, habang nagkakausap tayo, meron bang sinasabi natin, binabigyan nyo kanina yung mga irrigation facility na kinakailangan na ng patubig at meron ng epekto sa mga magsasaka? Well, kagaya po ng sinasabi ko, sir, sa inyo ba, maraming katapusin ng patubig ngayong paparating na El Nino. Pero again, may plano po ang NIA. Hindi lang naman po ang NIA. Of course, katuwang natin yung ibang agency dyan, yung DA. Sinasabi na natin sa DA, ito yung hindi namin mapatubigan ng mga dulo ng irrigation facilities. Yan, ano po yan? Maghanda na kayo ng itatanim ng mga farmers natin. Kasi high value crops, mataas yun po yung kapital ng farmers yan. So kailangan po talaga ng tulong ng DA dyan para matulungan, mabigyan mo sila ng tulong. At hindi lang naman po yun, yung mga talagang affected ng irigasyon, yung hindi mapatubigan, kinokonect din natin sila sa DOLE, sa kanila, para sa cash for work, pwede na silang maglinis ng irrigation canal, additional sa kanilang income. Dito rin sa DSWD, yung sa DOLE pa rin yung tupad program, sa DSWD yung cash for work. So, marami pong paraan, sir, at utos ka ng ating presidente ay magtulong-tulong kami para hindi mo mapabayaan yung ating mga magsasaka. Alright. Itong ating tinuturing na rice bowl, Central Luzon area, pati ang lalawigan ng Quirino, Kalinga, at ilang mga bayan dyan sa may Mountain Province sa pinanggagalingan ng mga iba't ibang mga highland vegetables na paborito lalo na ho pag chapsuy ang pinag-uusapan. Maapektuhan po ba ito? Ang kanilang supply? May balita ba kayo kung sila ay kinakailangan na rin na mag-adjust at tingnan ng posibilidad na baka magkaroon ng kinakailangang ayusin sa mga supply ng irigasyon sa kanilang lugar? Isa po yan sa projected ng Bagasa na matindi ang epekto ng El Nino, yung mga binanggit yung mga lugar. Pero alam niyo po ang NIA kasi proactive po kami dyan. So ang isang naging solution po natin dyan, short-term and medium-term solution po natin dyan sa mga nabanggit yung mga lugar, ay una, naglagay tayo ng mga solar pump irrigation projects sa mga yan. Solar pump? Sa buong solar pump irrigation projects. Okay. Sa buong bansa, kasi pag mas maaraw, mas gusto niyang mas malakas siya mag-produce ng tubig. Oo. So sa buong bansa po, nakapaglagay tayo ng around 2,500 units ng solar pump irrigation na ang capacity ay 10 to 15 hectares. At hindi lang yun, madami rin tayo nilagay ng mga solar pump irrigation projects na ang capacity niya ay more than 100 hectares, yung iba more than 1,000 hectares pa, kagaya ng pinuntahan namin ni Presidente sa Kamsun noong last month. At
Hindi lamang po yan ang naging approach sa atin, sir. Halimbawa, nabanggit yung Central Luzon kanina. Mm-mm. Sa Central Luzon kasi, yung sakop ng ating Pantabangan Dam, ay binago namin yung cropping calendar para maka-adapt din tayo sa El Nino at La Nina. So, ibig sabihin po namin, dati, halimbawa, December yung cropping calendar. Abay, kung December kasi, sir, medyo tuyo na yung palayan. Kapag nag-irrigate kami dyan, ang pinakamalaking gastos kasi sa irrigasyon, yung tinatawag na land soaking, ano? Diba, kailangan mong patubigan muna para lumambot yung lupa, ibabad mo ng konti para makapagsaka yung ating mga farmers. Limang probinsya po yan, 140,000 hectares. Kapag ganun ang diskarte mo, ay talagang maubos ang tubig ng dam. So, Alright. nilipat po namin ng cropping nila ng October. Mm-mm. Dahil alam naman po natin lahat, pag October, umuulan pa ho yan. Tama po. So in this, kasi pag nagtalenta ng October, sir, ang anim mo, February, wala naman ang bagyo pag February. Mhm. So hindi affected yung palay. At ang maganda po dito, pag October, hindi kami nagpapatubig, hindi kami naglaland soaking na tinatawag dahil umuulan eh. Mhm. So in this po na nagpapakawala kami ng tubig sa dam, nag-iipon pa kami dahil umuulan. Ano? So, yun ang ginawa namin, and then nag-quick turn around kami, March, may mga nagtirin din ho ng March dyan. At hanggang ngayon nga po, nakadalawang cropping na, boundary na nga ho kami dyan eh. Nakadalawang cropping na ho kami. Mataas pa po ang tubig ng dam natin, at kaya po hong patubigan yung 140,000 hectares. Alright. Yun po So, yung sinasabi nating adaptation din po yan. okay. Yung binanggit yung solar irrigation na yan, ilang bayan po nakikinabang ho niyan? At tama po ba na ang karamihan dito ay sinusuplayan ng deep well? Tama po yan, sir. Buong bansa naman po yan, ano? Pero mas marami lang kami inilagay doon sa mga El Nino vulnerable areas. Mm-mm. Nakita ko kasi namin yan noong 2023, 2024 na El Nino, di ba? Mm-mm. So lessons learned, yung Region 1, Region 2, Region 3, yan ho yung affected yan. Region 4, Region 4A, Region 4B, at saka doon sa Mindanao, yung Region 12, ganyan po yan eh. Mm-mm. Yan po yung mga most affected area natin. Diyan sa may area ng 4B, marami po tayo nailagay dyan. Basta Region 4A, 4B, marami po. 5, naglagay din po kami sa 5 kasi naging affected din sila. Alright. So, lahat naman po ng region, sa lahat ng probinsya sa buong bansa, meron. Kaya lang, mas marami po doon sa El Nino vulnerable areas. Okay. Pero, ibig sabihin, tama yung projection na mangyayari, engineer, na around, more than 700,000 metric tons ng palay na local production natin na mawawala. Well, projection po yan ng DA, sir. Sila po ang expert yan. Pero ang sinasabi naman namin sa NIA, Oo. pwede naman palitan yan ng production ng ating mga farmers. Yun Kumita yun. sila. Oo. At saka tayo, para may pambili sila ng bigas. Di Yun ba? nga po eh. Hindi naman ibig sabihin Kaya ko again, mas maganda pa, sir. Kaya ko tinatanong yan kasi kung around 700,000 na production na bigas na mawawala, baka pwedeng ilipat sa mais, ilipat sa ilang mga gulay at nang hindi naman masayang at huwag pilitin kung hindi naman pala kayang itanim. Actually, ang isang suggestion dyan yung mais dapat yung white corn. Kasi yung white corn, maganda. Mas maganda pa nga kung kainin yung mais kaysa yung, Gusto ko alam yan. naman natin yung Oo. bigas, pagka pinagis mo ng gusto yan. Mm. You know, carbohydrates yan. Ibig sabihin na sugar ang ating dyan. Pero kung yung mais nga, yung white corn, mas maganda pa. Sana kung Less sugar, matuto tayong, you know, less diabetes pa. Alright. Anyway, panguli na lang siguro, engineer, binabagyan nyo kayo ng mga construction project para wala tayong masasayang na tubig ulan. Ano po ba yung mga proyektong nakikita tulad ng mga ilog na binabagit natin na punong-puno na ho ng burak at kinakailangan ba dito ng desilting o kung ano dapat gawin dito para naman makapag-ipon tayo ng mas marami rin tubig, karagdagan siguro pagpapalawak ng mga dam, pati yung mga pinapakawalan tubig sa halip na dumiretso sa mga bayan at magisanin ng pagbaha ay merong catch basin na mapupuntahan. Engineer, may mga pinag-uusapan ba dyan?
Alam mo, dyan, kung alam nyo lang ho, sana, dyan ako hanga sa ating presidente dahil yung kasabihan, put your money where your mouth is. Talagang Mm. totoo yun sa kanya. Ano ho, alam niyo po, nung ipinesent ko sa kanya yung mga kailangan gawin, sabi ko sa kanya, sir, tingnan mo, meron tayong 18 major river basin sa buong Pilipinas, kako. 18, major pa lang yun, ha? Mhm. Pwera pa yung mga, hindi pa kasama yung mga principal river saka mga tributaries. Sabi ko, 18. Pambihira kako, ang malalaking dam lang na nandyan sa 18 na yan. Yun lang pinatayo ng tatay mo noon pa kako, yung Pantabangan at Bagat. So, sabi ko, magtayo tayo ng karagdagan. O, yan po ang ginawa ng ating Pangulo. Naglagay po siya ng pundo kahit malaki ang kailangan. Ito pong Balog-Balog Dam. Sabi niya, tapusin na natin yung Balog-Balog Dam na yan. Sabi, Tarlac ito, ano po? Sabi niya, napansin niya sa proposal ko. Sabi niya, yung Balog-Balog Dam na yan. Binilang pa niya, ilang presidente na ba dumaan dyan? 6 na yata, hindi natapos yan. Tapusin na natin. Sabi niya, so yung Balog-Balog Dam ko ngayon, fully funded siya, awarded na po sa isang quadruple A contractor, naka-full swing po ang construction niyan, sir. Isa pang pinuntuhan niya, yung Antong Dam doon sa Mindanao, meron din po siyang mga pinuntuhan. Tapos na ho yung Antong Dam sa Mindanao, kaya turn over lang namin. And along Pulangi River, napakarami ho namin mga projects po dyan, Hindi lang yan, meron pa tayong malaking project dyan sa may Panay River Basin. Abot yata ng 25 billion yun, yung sa Panay. Yung Halaor, dyan din sa Iloilo, yung Halaor, matatapos na ho namin yung next week. Ang total na pondo po ron is 25 billion, Ang isa pa po na pinunduhan niya, itong Tumawini River sa Cagayan naman. Para sabi ng ating Pangulo, kawawa yung mga lagi nababahay dyan sa Cagayan River. Nandiyan natin ang malaking dam. So, nandan na po yung sa Pulangi River. Sa may Tumawini River, Tumawini River Multipurpose Impounding Project po ito, At isa rin, siyempre yung nabanggit ko kanina, kalahati ng Ilocos Norte kasi walang irigasyon. So meron din tayong Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra Irrigation Project. Malaki rin po ito. Abot ng around 30 billion din po yung project na ito. At hindi lang yan. Nung nag-meeting po kami nung Monday, nabanggit ko sa kanya, meron kasing merong, alam mo yung sa Bulacan, di ba? Diyan ho yung ground zero ng flood control best. Opo. Nabanggit ko sa kanya, kaya sila nababaha dyan dahil 4 po ang ilog dyan sa upstream ng Bulacan. Mhm. Isa po yung Angat, yung Angat, itong Norsagaray River. Pero yung Norsagaray, nandyan na po yung Angat Dam. So yan po pinakamalaki. Ang sunod po na malaki ay yung Ipo Dam, yung Ipo River. Nandyan yung Ipo Dam na kung saan natin kinukuha yung ating inuming tubig. Pero tandaan natin, yung Ipo Dam, siya rin ang sasangga nung ipapakawalan ng Angat Dam. So maliit siya Dapat meron pang mas malaki sa taas. At ang sunod po na malaki dyan, pangatlong pinakamalaki, yung Bayabas Dam. Yung Bayabas Dam, meron na po kami itinatayong malaking dam dyan. Ang laman po niyan is 54 million cubic meters. So, ibig sabihin niyan, 54 million cubic meters, mga kung sa Olympic size swimming pool, baka nasa, 20,000 mahigit na yan, 30,000 mahigit na Olympic size swimming pool. Marami-rami. So, pinupunduhan na po ng yan, fully funded dyan, baka matapos po namin yan after sa 2028, matatapos na po yan, At hindi lang yun. May bonus pa, sabi ng Presidente nung meeting namin nung Monday, yung Bustos Dam. Sira kasi yung rubber dam sa Bustos Dam, sir. Mhm. Ang laman nun, pagka naayos natin, ay 17 million cubic meters. Yun yung laman po ng Bustos Dam. Sabi ng Presidente, nag-utos na siya na punduhan yung Bustos Dam. So, around siguro mga isang buwan pa, i-release na yung pondo dyan, simulan namin yung construction. Sir, yung 17 million cubic meters, equivalent yan sa 7,000 na swimming pool, Opo. Napakalaki yan. Yung mga, kung yung mga nagsasabi na balde, kung kukuntahin mo yung 17 million cubic meters sa 20 liters isang balde, abot po yan ng mahigit 1 billion na balde. Mhm. Pero po yung, so,
Diyan po makikita yung mindset ng ating presidente. Ano po, sabi niya, alam niyo kung saan niya kinuha yung pundo ng mga nilagay na ho dyan? Mhm. Binawasan ho niya yung pundo ng flood control at ibinigay po sa NIA. Ano? So sabi niya, sayang yung flood control, gawin natin na investment sa sayang yan. Flood control din kasi yung mga dam, sir. Actually, bahagi yan eh. Bahagi yung pinag-usapan natin na pagtitiyak na walang masasayang na tubig mula sa ulan. Bahagi yan talaga ng flood control. Anyway, Administrator, sa mga impormasyon na ito, sana lang maging sana lang kung meron pang dapat gawin, pwede sigurong ngayon pa lang talagang gawin na at wag nang hintayin yung dating nito na tinatawag na Super El Nino. Ano po? At ngayon pa lang kasi talagang kung ating titingnan at pagmamasdan yung ilang mga saka talagang nagkabitak-bitak na. Bagamat yung iba hindi pa naman nagtatanim, sana naman hindi humantong na pag kinakailangan ng irigasyon, wala silang mahanap, engineer. Anyway, maraming salamat, Administrator. Sa mga follow-up siguro, hayaan nyo magkausap po ulit tayo para po sa kapakanalan po ng ating local supply. Anytime po. Thank you, sir. Salamat po, Engineer, Administrator. Thank you po. Yes, sir, gina po. Okay, just patigagina, si Engineer Eduardo Guillen, Administrator ng National Irrigation Administration, ang inyo pong napakinggan. 6:20. Hilingan, walang pinoprotektahan.